Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update ngayong araw, September 26, 2023. Patuloy pa rin pong umiiral sa bansa yung southwest monsoon o habagat na posibleng nakakapekto yan sa parte ng Palawan at ng western section ng northern Luzon. Asahan naman natin na meron nga mga pag-ulan, lalong-lalo na nga sa may parte ng San Fernando, La Union, dito po sa may Pangasinan, Iba, Zambales. Asahan natin may mga isolated rain shower po tayong mararanasan dyan. Dito naman sa may Metro Manila, sa may Eastern Visayas at Mindanao, posibleng ang makaranas din ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan. Bunsod po yan ng localized thunderstorm at nung extension ng kaulapan nitong low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero ayon naman po sa European Center ng Advanced Weather Forecast, ito nga po ay posibleng umangat patungo nga po dito sa may parte ng Japan. At yung isa nga po na monitor natin na posibleng mabubuo muli na low pressure area at mataas ang tsansa na maging isang bagyo, ito po ay papasok ng Philippine Area of Responsibility at posible nga po, kagaya nga po nung sinabi natin na kaninang umaga dun sa Advanced Weather Forecast, na posible po siyang buwaba dito nga sa may parte ng extreme northern Luzon. At meron pong kasunod dyan na nasa eastern section ng Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating Advanced Weather Forecast. Ayon nga po sa Advanced Weather Forecast, bukas September 27, nasahan pa rin po natin yung low pressure area. At pagdating naman po ng September 28, magkakaroon pa rin po ng mga pag-ulan dito nga sa western section ng bansa at malulusaw na nga po yung low pressure area na minomonitor natin ngayon at magkakaroon ng panibagong low pressure area outside PAR. By September 29, ito nga po yung low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility at habang meron ding low pressure area dito naman sa western section ng bansa. Pagdating naman po ng September 30, mapapansin nga po natin, ito nga po ay patuloy nga lumalapit na sa ating PAR line at patuloy pa rin nakakapekto itong habagat dito sa may parte ng Palawan. At ito nga po, mapapansin nga po natin yung hangin na nanggagaling dito sa may parte ng China. Kaya magkakaroon tayo ng low pressure area, konting kaalaman lang sa ating mga kababayan. Dito nga po dahil po yan sa pagsasalubong nitong dalawang hangin, ito nga pong northeast monsoon at southwest monsoon, kaya nagkakaroon nga po tayo ng low pressure area dito sa may western section ng bansa. Pagdating naman po ng October 1, patuloy nga po nag-intensify itong low pressure area na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility at habang patuloy nga lumalakas itong northeast monsoon. Pagdating naman po ng October 2, mas lalakas pa nga itong northeast monsoon at aabot po yan hanggang dito nga sa may parte ng central Luzon. Asahan nga po natin yung gitnang bahagi ng bansa ay magkakaroon nga po yan ng mga pag-ulan. By October 3, dito nga po mas lalakas pa itong pagbugso ng northeast monsoon at kung mapapansin nyo, meron nga po tayong cold front. Ito nga po yung pagsasalubong ng easterlies at nung northeast monsoon. Pagdating naman po ng October 4, posible nga nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility itong posibleng isa nang ganap na tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating naman ng October 5, ito nga po yung mas lalapit dito nga sa may parte ng extreme northern Luzon. Posible nga dito yan sa may parte ng Itbay at Batanes. At makakaranas pa rin nga po tayo ng pag-ulan sa gitnang bahagi ng bansa. Iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil posible pa rin po tayo makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito nga kung mapapansin nyo nga po, dalawang sama ng panahon na yan. Itong nasa may extreme northern Luzon at nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na nasa eastern section po yan ng Mindanao. By October 6, dito nga posible nga pong merong daanan yan sa mga isla ng extreme northern Luzon at bababa naman na po ang tsansa niyan na mas lumakas dahil nga po ito po ay tinatamaan na
nung northeast monsoon. Ito pong isang sama ng panahon naman na nasa eastern section ng Mindanao. Mataas pa rin po ang tsansa nito na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Ang advance prediction naman natin para dito, posible nga na pag ito'y pumasok at meron pa rin northeast monsoon, posible nga dito sa may partiyan ng Northern Luzon o kaya Central Luzon, pwede rin po yan dito sa may parte ng Bicol region at posibleng hihina yan kung tatamaan po yan nitong northeast monsoon. Again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayo tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.